Pasok. Here I am on the road again. Here I am upon the stage. Oh yeah. Here I go, playing star again. Here I go, turn the page. Woo! Good morning sa inyo lahat. Nagbabalik Nuts here. At kayo'y nanonood ng Nuts on Two Wheels. Ano yan? Ba't bumubuga? So gamit natin ngayon ng ating Aerox 155 SV2. So ang Aerox na to nakuha natin 2 months ago. So meron na siyang tinatakbo na 1,690. Yun, almost 1,700 na kilometer ang kanyang natakbo. So far so good. Pag-usapan natin ang likes and dislikes sa motor na to. Again, this is Aerox 155S V2. Ito yung limited edition. So unahin natin yung likes. Ano ba yung mga nagustuhan ko dito sa motor na to? Kumbaga disclaimer lang, ito base sa aking experience sa motor na to, personal experience. So unahin ko na. Ang nagustuhan ko sa motor na to, number 1 is gas consumption. So napakatipid niya pagdating sa fuel efficiency. Para sa akin tipid na yun, 45 km per liter. So sa mga hindi nakakaalam, meron din po kasi akong big bike na GSX-S 750. So para sa isang big bike kasi, once na mag-average ka ng 20 kilometers per liter, sobrang tipid na yun. Yung paglipat ko sa motor na to, sobrang naramdaman ko talaga yung 45 kilometer per liter. Na-amaze ako doon. Amazing. So yun ang number 1 na nagustuhan ko sa Aerox na to. Tipid siya. Yun o, Aerox din. So number 2 na nagustuhan ko dito, honestly, yung kanyang looks. Syempre, para sa akin, yun talaga yung isa sa nagpa-decide sa akin para bilhin yung motor na to. Ang ganda ng pagiging ano niya yung sporty niya. Kumbaga para sa akin wala ka nang papopormahin okay na yung looks. Kaya nga hanggang ngayon, as in wala pa akong binabago sa motor na to. Ito lang yung dalawa na to yung nadagdag ko, yung kabitan ng Insta360 tsaka itong phone holder. Pero lang yung nagpapalit na tayo ng ng center spring. Yo, shout out kay Boss Jan and Boss Pecto. So ang isa pang nagustuhan ko sa motor na to, ready na siya sa sa long ride. Ayun nga, gaya nung sabi natin, yung gas consumption, hindi masakit sa bulsa. Sobrang layo na nung mararating mo kapag naubos mo yung full tank na to, na kahit na sabihin natin 5.5 liters lang ang tank capacity nito, layo na nung mararating mo nun. Makakapag-Baguio ka na. Kasi imagine, sa 40 na lang 40 kilometers. So sa 5 liters, ano na yun, 200 kilometer na. Tapos may 0.5 ka pa, mga more or less, hindi, mga 20 plus pa yun kilometer. So ayun, sakto. Mula kasi dito sa Kalumpit hanggang Baguio, nasa yan more or less 220. So ayun, saktong sakto. Makakasampa ka na ng Baguio yung full tank nito galing ka dito sa Bulacan. So ang isa pang nagustuhan ko sa motor na to is yung low maintenance. Low maintenance kasi ilang beses ko na itong na-change oil, grabe. Una di ako makapaniwala Ang ginastos ko lang parang wala pang 300 pesos.
Parang ano lang yata, 275 or 280, parang ganun. Nung change oil ko kasi to, nauna kong pina-change oil yung big bike ko. Doon sa big bike, nagpalit ako ng air filter, syempre oil filter. Tapos nagpalit na rin ako ng coolant. 3.2 liters yung oil niya. So, and syempre, ayoko naman tipirin yung motor ko dahil iba yun eh. Kumbaga, pakaraniwan ka lang, yung nasa middle ka lang, hindi ka naman mayaman, di ba? Ang hirap kayang makapagpundar ng big bike. Sa totoo lang, lalo na brand new. Tapos hindi biro yung maintenance. Nung nakaraan, naging gastos ko kulang 8,000. Grabe, 'di ba? Imagine, nagpa-change oil lang ako. Nagpalit ako ng coolant, nagpalit ako ng air filter, oil filter, plus labor. Gumastos ako ng 7,800. 'Di ba? Suzuki pa lang yung motor ko, guys. So ayun, isa sa mga nagustuhan ko dito is mura lang yung maintenance niya. Teka, hinto muna tayo dito. Hinto muna tayo dito para mapag-usapan naman natin ang dislikes. Ang hindi ko nagustuhan sa motor na to. Wait lang. So guys, meron pa pala akong isang like dito, isang nagustuhan bago tayo pumunta sa dislike. Ito, nalimutan kong banggitin. Ito, gusto ko tong pagiging keyless niya. Yan. Kumbaga, hindi man na siya kailangan susian. Keyless nga di ba? So, ayan. Gusto ko to. Gusto ko tong picture na yan. So, punta na tayo sa dislike. Ang number 1 na hindi ko nagustuhan sa motor na to, eto, pasilip ko sa inyo. Ayan. Papansin nyo yung upuan niya pag ganun, no? So kapag ginagamit mo to, hindi mo napapansin. Mula dito, gaganong ka eh. Dito ka na agad so may bandang harapan. So habang nagra-ride ka, nandun na yung, alam mo yun, yung medyo mangangala yung braso mo kasi paigsi na ng paigsi yung paigsi na ng paigsi yung posisyon mo. Di gaya kasi ng ibang scooter na may papaganto. Alam mo yun, yung nakaganon yung pwede mong iunat yung paa mo dyan. So ayun yung number 1, yung aggressive yung position niya. Although syempre alam naman natin sport yung category nitong Aerox. Pagka nag long ride kasi, medyo makakaramdam ka talaga ng pagod sa motor na to. Unlike nung ibang mga scooter na relax. Ayan, isa na yung kapatid nito, yung NMAX. Nakagamit na ako nun. Sobrang relax. Hindi sasakit yung katawan mo dun. Although para sa akin, mas pogi ito syempre. Kanya-kanya namang tingin yan eh. Nakadepende yan sa titingin. Sabi nga nila, eye of the beholder. So eto ang susunod na hindi ko gusto dito. Ito, tingnan nyo. Dami agad kalawang. Di ko naman yan pinabayaan. Di ko naman yan nilusong sa baha. Di, kumbaga alaga ako sa motor eh. Gaya ng big bike ko, yung 750 ko, ano na siya eh, 1 year and a half, pero wala kahit na konting ganto. Samantalang ito 2 months pa lang meron na siyang gano'n na napansin ko. Di ko alam kung basta di ko gusto to. Ito sa pagkakaalam ko, alaga naman ako eh. So ayun, tsaka ito sa likod niya naka ano pa eh, hindi gaya ng NMAX na naka disc brake. Ito drum brake pa lang siya. So yun yung isa sa hindi ko nagustuhan pa dito sa motor na to. And meron pang isa, eto personally hindi ko gusto to, yung Yamaha Motorcycle Connect na to. Ang daming nagsasabi malakas daw yan makaubos ng battery. So ang ginawa ko nung pina-change oil ko to nung huli, pina-disconnect ko na, pinatanggal ko na to. Hindi na ako nagdalawang isip. And last
ang hindi ko nagustuhan dito sa motor na to, mabalik tayo dito sa likod. Ito hindi ko nagustuhan to. Ito yung shock na to, alam niyo kung bakit? Tingnan niya, diba? You know, tsaka dito, you know. So yun lang naman ang hindi ko nagustuhan dito sa motor na to. Number 1 is yung aggressive masyado, sasakit yung katawan pag long ride. Tapos yung disc brake nya, kumbaga kinalawang agad. Tapos yung brake nya rin sa likod, drum brake. And yung shock. But syempre mas lamang yung mga likes natin kaysa sa dislikes. At the end of the day, ang importante naman is yung nabili natin yung gusto natin Yun yung binabayaran dun. Alam mo yung pakiramdam na pagising mo sa umaga, yung makikita mo yung matagal mo nang pinapangarap. Nakatitig ka habang umiinom ka ng kape. Masasabi mo na lang na thanks God. So, ang aking final say sa motor na to, para sa akin sulit na to. Kahit na meron akong mga hindi nagustuhan, lahat naman ng motor check na meron tayong maipipintas. Wala namang perfect na motor. Nasa sa atin na lang yan kung magaan sa kalooban mong tanggapin yung mga dislikes, o kaya gawan mo na lang ng paraan. Gaya ng shock, diba? Yung hindi ko gusto, pwedeng papalitan ko na lang. Tsaka yung disc brake. So hanggang dito na lang guys. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Sana nagkaroon kayo ng kahit konting idea, lalo na sa mga bibili ng Aerox. So maraming salamat sa inyong pagtutok, maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa aking 11,000 na subscribers. Maraming salamat.